Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon mayong hapon, mayong palis, mayong buntag, mayong gabi, agad sa dapit nga mayabtan sa atong pasundayag, katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam na gingon, non potest isi Deuteronom cui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuoran ni pasukan. Sunayag ni Jesus ang labing dako nga saniganan sa kaluwasan ang kamatuoran. Kinsa tong magpabilin sa akong mga pulong, sila may baos kamatuoran, mahimo sila nga akong tinuod nga mga tinunan, ang kamatuoran makaluwas kanila. Sa Juan 8:30-31. Maigso nagdapit kami kaninyo sa pagiguban ng atong tulumanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network. Atong pasalamat sa atong magagahom nga Diyos, tinubdan sa gugma o mga paagi sa kaluwasan. O salamat siyang pinangganganak nga gihatag kanato, sa mga birhen nga kanunayon nagampo para kanato. Salamat sa atong Santo Papa Pope Francis, sa atong Arsobispo, yung Ekselensya Jose Sofia Palma, mga kaobispuhan nga bulig niya, sila si Bishop Midefil Dodong Bilyones, Bishop Antonio Reñula, Bishop Emilio Bataclan, retired bishop, pero pasad siya matired, kaya sige pagyapon siya og buluhaton sa kaluwasan wa niya hunumi, pagsangyaw. Atong greetings sa mga pare sa monasteryo, seminaryo nga naghimo silang katungdanan. Labi na sa pag-agak ng mga bag-o mahimong saserdote o pare sa Diyos. O mga pare sa parokya. Ang ihatag sa atong sibahan, gikan sa ni Kristo, ang dakong gambalay sa pangako kakuhan sa pagtagad sa makalat, in season or out of season. St. Paul says, in season or out of season, we shall serve the gospel of Christ for salvation. Atong mga greeting sa atong mga laiko, greeting na to ni Sister Fee Barino, ang presidente sa Commission de Leyte. Gako sang pasalamat ni Brad Dudong Limsuang, atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Gikas pagsugod at the very onset of the start of the Cebu Catholic Television Network, Dudong Limtsua pours out all his efforts, not only his resources, but also his life. The very reason the Pope crowned him with a reward is Papal Award, Ecclesia Pro Ecclesia. Maraming salamat as Ginoo, Dudong Limtsua sa Archdiocese of Cebu, nga mikalat through dissemination of our programs, the Cebu Catholic Television Network, not only in our country, but also circulating different parts of the world.
different countries of the world through live streaming. Salamat ta. Unya dito maglangan, di atong kauban nga sharer sa Catholic Charismatic Youth Group nga mo'y muna sa pagpadayag si Brad Carlo Badinas. Amayong hapon radso kung may gabi agad sa atong maabtan ini nga atong Sibya katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa CCTN Channel 47. Nya radso sa dili pa ko mangutana radso, greetings ni namo kanunay ang among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo. Mayong gabi ug mayong adlaw diha nimo Father. Og labi na gayon ni Brad Michael Cabonilas og labi na ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Mayong pagpaminaw kanatong tanan. Bradso kang akong pangutana Bradso, bahin niining atong doktrina sa pagka-Immaculada ni Maria o Immaculate Conception. Ang atong simbahan nga Katolika Bradso nagsaulo karong adlaw Disyembre 8 sa kapistahan sa atong mahal na Birhen Maria nga gipakatao siya nga walay buling ug mansa sa sala. Pero Bradso ang atong mga kaigsuonan na mga iglesia ni Kristo, mga laing reliyon nagsupak niini Bradso kay matud pa nila nga dili ka na tinuod nga si Maria Immaculada. Kay kung basahon nato ang Biblia, Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ngadto 23, nagkanayon si Apostol Pablo Bradso nga ang tanang tao nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Dinhi Bradso gitin-aw sa Biblia nga ang tanang tao nakasala ug kay si Maria tao man matud pa nila Bradso nakasa si Santa Maria. Kunya Bradso matud pa nila nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O kay si Maria namatay man, nakasa si Maria Bradso. Ang ako pangutana ni Bradso, kining ilang mga teksto Bradso nga ilang gigamit aron pagguba nining atong doktrina bahin sa Immaculada, unsa may katinawa nato niini Bradso? Palihog ko pagpatinaw Bradso. Una na itong katinawan pagtubag, doon ay principios kinadman nagingon, omnis lex, suas pasiator exceptiones, it omnis exceptio est lex. Ako nato nang binisayon nga matag balaod kinatibukan, dunay pipila nga may gawas. Every law will comes exception. Ug kanang pagpahigawas usa sad kabalaod. Ug kanaingon nga ang tanan nakasala usa na kabalaod general pero dunay gingon sa kasulatan nga dunay gipahigawas sa Ginoo. Nasa Roma 8 versikulo 29 ngadto 30. Gamingon ang Dios doon ako'y mga gitawag ng daan. O nga akong gitawag ng daan, gipili ko ng daan. O gang gipili na nakong daan, gibalaan o gihimaya na nakong daan. So doon ay pinulungan ng Ginoo nga gipili ng daan. Gitawag ko ng daan o gibalaan ko ng daan. Yeah, one of the examples of that principle of God sa Jeremias 5, Brother Jeremias Kapitulo 1, versikulo 5. Ngamingon ng Diyos kang Jeremias, nakaila ako kanimo. O dito pagkasatian sa imong inahan, gibalaan ko na ikaw. So I would like to stress that no one can constrain God if He gives exception. That all men have sinned. Doon ay gipaygawas. O atong mabasa nga si Jeremias dito pasatian sinahan, gibalaan ang daan. Sanctified already, meaning he was protected by the divine grace that sin cannot really assault him. Muna nga, usa na ka exception. Yes, kamatayon, doon na siya duha kataong wa mo tilaw kamatayon. Si Enoch, Genesis 5:24, sa katao nga nailas kabuutan o kaaghop nga gisakgaw sa Ginoo sa limpos o gidangatos kay tasan, wa makatilaw sa kamatayon. Ikaduha sa 2 Hari 2:14 si Elias nga gikunsaran so sa karwahe nga giguyod sa kabayo nga dunay pako o gipasakay siya o gidang atos kay tasan o gingon
wa gyapon siya moagi kamatayon. So, these are the preliminary answers of that question. Tanan na ka sa tanan mamatay, doon na exception. Muna nga, si Virgin Maria, kinahanglan nga, may gawas yun sa tanang sala. Tungod sa the principle of wisdom, nasa Book of Wisdom, chapter 1, verse 4. Ngayon, sapientia Dei, non inhabitor in spiritu et corpore malo. Nga ang kaalam, dili mo puyo sa lawas o kalag nga makasasala. Kinsa man ang kaalam? Sa Lucas 1 Corinto 1:24, si Kristo mong kaalam sa Diyos. Kahum sa Diyos. Diyosan. Dili duwa ka Diyos. Sara, pero Diyosan sa Kristo. So, dili siya mupuyo sa lawas o kalag nga makasasala. Niya mipuyo man si Kristo sa mahal nga Birhen siyang pagkatao, sud sa siyam kabuwan. So, klaro, ergo nga si Maria would be declared by the power of God that she is immaculate, clean, and clear. Huwag mo na nga doon natin pangilin nga itong isaulog sa matag Disyembre 8 ang Immaculada Concepcion. Nga si Santa Ana, yang inahan, yang amahan si San Joaquin, tigulang na kayo. Pero sa taas nga panahon, nangayo sila anak. Nabot na ang pagkatigulang, nabot na saan kabubuton sa Ginoo. Nga ningon ang anghel sa unahon na to ang Isaias 14:24. Nga ang tanan nga gitinguwa sa Dios matuman. So natuman ang gitinguwa sa Ginoo. Nga ang iyang anak matao o nga ang iyang natauhan way buling sa sala. Nasa awit 4:7, nagingon ang imong esposa way buling o way mansa. That spouse mentioned no other than Mary, si Santa Maria gina. Kay matud pa sa unahan diha kaniya diha atabay nga nagtubod ang tubig sa tubig sa kinabuhi. Kinsa man ang gingon nga nagahatag tubod sa tubig sa kinabuhi si Kristo. Nasa Juan 4:14. Maghatag akong tubig o tinubdan nga magatubod ang kinabuhing dayon gikan kaniya dili mahubas. So ergo that was Mary. Ngaway buling. Mao na ang pagpanamko ni Santa Ana kaniya wa gyud matapti og sala. Tungod kay lagi gisulti na. Madto ka sa Surigao ay usa ka lungsod diha nga ang pangpang ni buhagay tinaw gyud kay tubig. Mga goy. Unya magdaka dito sudlanan pataka la kag inom, dili mo tagamtam iyang katanlas. Pero kung imong sudlanan hilabihan pong limpyuha, iginom nimo sa tubig makaingon ka, karon po ko kay tubig hilabihan ka nipis. O hilabihan ka tanlas. Pero kung ang hugaw nimong sa sudlanan, mo imong gabito di ka katagamtam na. So that is analogy on the container and the content. The container is Mary and the content is Christ. Ang atod pa santos sa tanang mga santos, ang iya sa inahan limpyo. Karon nun ay consonants pa nagbagay sa gisulod nga mo si Kristo o ang sudlanan ni Kristo siyang pagpagkatao mo as Maria. Mao na nga mutubag na as pangutana nga sakto nun dugma nga gipadayag ni Papa Pio IX, Disyembre 8, 1854. He declared, defined that it is a dogma of the Immaculate Conception shall be accepted and believed by all Catholics throughout the world. Pero gisigihan man tuglantugi og lalis. So 1856 nagpakita ang mahal nga Birhen dito sa Lourdes, Francia. Ay pitaan niya katong bata nga si Bernadette Soberos. Nangutana ang bata kay nakita siya matahong kayong babae. Wapag yun kayo, batanon. Diyo siya, what's your name, beautiful lady? And the lady answered, my name is Immaculate Conception.
Mga Santa Maria gyud mo naghunong sa debate niya itong mga teologo mo puas ang debate pagsaway pag-criticize sa doctrine of Immaculate Conception. Mary herself from heaven appeared. I am the Immaculate Conception. So muna ato katubag sa may pangutana ni Carlo Badenas, suri nga nataas-taas kay kini pangutana na ginahanglan foundation not only on the Word of God but also the divine philosophy, divine logic of that regarding the content and the container, ang sudlanan o ang gisulod. Salamat kayo, Brad Carlo Badenas. Niya atong paminawon ang usa sa nato sa mga madasigon, kugihan, ang sangyaw sa pagtulunan sa Iglesia Katolika ug sakop sad siya sa Cebu Archdiocese Chapter of the Catholic Faith Defender. Niya, wanato nga doon na sa tingali ipadayag kamo si Brad John Porca. John Porca, please. May daghang salamat nga Chok, umayong hapon o mayong gabi sa tanan Cebu kalibutan ng sunod na ning CCTN 47 nga ni Brad Carlo Badina, ni Brad Paul, ani mao ni Brad Dinis. So sa tanan labi na sa mga pare diya sa Hilungos nga nagsunod di ini programa ni Brad Chok. O dina sa kini ang masin. Salamat ninyo nga nagsunod ba ning programa. Akong patin-awon ani Brad Chok kining murag nagsumpaki pero murag labmin ni ng katungod ani sa Ginoo nining istorya. Magsugod ko sa Mateo 23 9 nga tos 10 nga Iyos Kristo nga ayaw mo pagtawag magtutudlo ni bisang kinsa ni pagtawag og amahan kay usari amahan nga tuwa sa langit. Nga dinhi sa libro sa gining gitawag og Catholic Manual Bredso nga naguluhan og Our Catholic Faith pahina 136. Nag-ingon man din Bredso nga the power of Pope. Noon sa maning pagkaunsa Bredso, kamahanan na yung Pope kaysa Ginoo. Mao na akong gustong patinawan Bredso kay murag 99% ang mga Katoliko nga masayo doon sa ning giingon na power of Pope. Mao na akong patinawan Bredso. Ikay ko ka tuhog sa tumong sa iyong pangutana kay kanang the power of the Pope mura mag naputol. Kinanglan doon na sumpay. Kaya lang yung nga the power of the Pope what? Exalts above the power of God or he replaces God. So doon natin sumpay na dyan. Kanang nga the power of the Pope. What is the significance nga we can or the other brothers and sisters nato will criticize regarding the power of the Pope. So what kind of power that really becomes stumbling block to them that they are doubting about that power of the Pope? Kaya na mga power ang Pope dili na iagi ka as Ginoo. Pero unsa man na ang buguston nila ipasabot. Katong imong primerong gisulti sakto mo to nga di ka magtawag og amahan kay usara ang inyong amahan to sa langit. So kun dunay magtawag amahan leveling the fatherhood of God in heaven, dili na mao. Nga kuno nagtaw nga tawag na to amahan nga atong pagtawag amahan niya pareha sa atong pagtawag amahan sa Dios amahan o sa anak ba o dili na mao. Pero ang mga pare may katungod nga paganganlag amahan nasa 1 Corinto 4:15. Niyo San Pablo kay bisan kamo dunay napulo kalibo ka magtutudlo jutera inyong amahan. Ako inyong amahan. Sama so sa kamahan nga magpakaon siya mga anak, nagpakaon ko ninyo sa kalanon nga espirituhanon nga mong maing balita, I am your father. Does Paul contradict Jesus' statement, call no man father on earth because you have only one father who is in heaven? No. Kaya kanang pagtawag na ito kamahan, nga ang iyang kahimtang kategorya sa pagaman, ilibil na to, itupong na to sa itong pagtawag sa Diyos amahan, ugamahan, o di na mo. Ato laging ginikanan. Naman na sa Ebanghelyo gyapon ningon si Jesus, tahura ang inyong amahan o ginahan. Ang agmingon ta sa atong amahan nga, Chikoy, may gabi, Chikoy. Mama na to, Chikay, may gabi siya. May ubos nga itong amaginahan. So, ato gintahuron. Sa Amerika, dad or daddy. Sa mga katsila, Espanya, Brazil, uban pa, papa. Sa ubahan sa ato, ama.
Di sa ato na sa Kabisayan, tatay. O papasan, tatay. So, ano dili? Gabi na sa mga pare. Nga naman kay, niya may itong mabasa sa maghuhukom 18-19. Nga ningon ang mga Israelitas nga nanunga sa bukid. Kay panawas gira, gubat, nanago, masan ang mga sacerdote, mga pare. So ilang gitungas, neba na doon pare dito sa bukid, nagtago-tago. O dito ilang ikaplagan nga nagpuyo sa kabalay. Maghuhukom 18-19, mingon na ng mga Israelitas. Pare ka man, lugsong uban ka na mo, magpakamahan ka alang ka na mo. So, klaro yun, lugsong ka, pare ka man, lugsong ka uban ka na mo, kay ikaw pare man. Dili kay mag-alagad ka pagkapare, susara ka balay. Go down with us, because you are our father. See, gitawag nila pare ka man. Nasa maghukom, Book of Judges, chapter 18, verse 19. Kunya, kana tingaling gisulti nga the Pope has power. Ambot sa butana nga dunay kagahuman nga kanang gahuma would be exclusive only to God. Nga as Papa. But that is delegated by Christ to Peter, the first Pope. Unsa man? Pedro, ihatag ko kanimo mga yawi sa langit. Unsa kay imong gapuson sa yuta, gapuson sa langit. Unsa imong aprobahan sa yuta, aprobahan sa langit. So klaro kayo nga, this is prerogative power of God. And that is the approval of what acts or statement does Peter say, aprobahan sa Ginoo. So, premise to that, under that statement, there is that protection of the Holy Spirit, meaning defending or protecting Peter to commit error on matters of salvation or faith and morals. Ang mga aprobahan nini aprobas langit. Siya na kanang magkasulti ha. Magpatakal lang ko nagsulti speed room appeal Ginoo. Manang God really somewhat surrounded his providence and power by God's providence that the man, the Pope, must be protected. Marangan lang na ito infallibility of the Pope. Nga ang Santo Papa kung magpadayag sa tibuok kalibutan nga kinindoktrinahan dawato na to, niya may tungod sa faith and morals, di siya masayop. Kay there must be no dogma not founded upon the Holy Scripture or Revelation. Wa gidugma sa simbahan. Ngay padayag nga to sa kalibutan nga way base sa kasulatan. Yeah, with the authority of the church, the assembly of the bishop in absence or death of the Pope, the assembly of the bishops has also an authority to declare infallible statement. They are also protected nasa San Mateo 18:19 nga bisag unsa ang inyong aprubahan, inyong man plural na, bisag unsa ang inyong gapuson ginapos sa langit, unsa inyong hubaran sa langit, dili na singular, meaning that is the assembly of the bishops. So that is the infallibility of the Pope. Kining mo man mo klaro ni John Purka unsa nang gahuma sa Santo Papa nga ingno nato nga murag nangawat ang ulo sa mga laing tinuan mo sa maning sa maning gahuma nga ilang ka tingadan wa ka kibaw John. So akong nabasahan dito, kaya kung i-review, pagbasa sa our Catholic faith. Oh. Ang yun, the power of the Pope, the all bishop, the all parish priest, the all kining Vatican City. Aduna siya 2,000, 10,000, the Rome, under of the power of the Pope. Mo na akong nabasahan dito, Brad Chok. Pero gi-question nila nga, anong nagabahanan man yung Pope nga, gibutang man dito sa title sa mga libro, Power of the Pope. Nga akong nabasa dito. Mo lagi na nga, that power is not really solely coming, inherited by the Pope himself. It was granted by Christ. Pero kanang nga Vatican, nga doon ay mini Romes, kung na
Italy was may bawas history. There was a war, Italy against other nations. By the petition of the Assembly of the Bishop throughout the world, they are requesting the war in Italy, Vatican shall be exempted. So the nation say you will be exempted. But if you will declare independent state from Italy, mo nag-declare na lang independent state from Italy, so Vatican is a smallest state. Marang iyang dako kayong simbahan na, dahil naga mga rooms na, ubos na Santo Papa, kay usaman kay Estado. Nga gideklara aron nga dunay gira, i-exempt siya, dili kay religious man ang iyang tuyo, dili man military. Kanang mga gwardiya diya nga Swiss Guard, kung ano man na, simbolo na siya, di na tinuod nga, girero na sila kay karaan nga ng bangkaw ilang gida. Bueno, mga higson, daghan patakisgutan, importante kayo ning panahon na nga makapalapantas tong pagtuo ning atong tulumanon, pero sarili pa, tugutoy kami sa pagtanyag kaninyo, nining mainugdanon, importante nga mga paybaw, advertisement nga atong malantaw, karon na yun. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Well, balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Matod pa sa mga tiguang o karaang mga tao sa kinadman, nil volitum, nisi precognitum. We cannot love a person or a religion which we do not know.
dili ta makaygugma sa katao sa ato bang sa katinuan nga wa tay kasayuran. Muna nga itong kaybaw, magadangilag ka nato sa kalig-on sa pagtuo o makapakailap ka nato sa itong kinabuhi nga mapambiton nga ito suman. Muna nga niya itong tulumanon ang katinawan sa pagtuong katoliko. Salamat ya punta, balik ko na ito ni Brad Dudong Limsua kay by Providence and Gift of God natay Cebu Catholic Television Network sa ka-telebisyon nga makapakailap sa Cebu kalibutan through live streaming. So na ko yung mga amigo na yan gikan ko sa Canada, so kita mo ko yung programa. Yan dito sa USA trabaho yan sa ato. Bradso kita ang po sa programa katinawas pagtuo. So wala tayo kalibutan nga itong programa niabot dito, kasabot pa itong binisaya itong taga Canada dito gawa sa mga Pilipino, Cebuano. Manyan si Brad Paul alimaw sa kahatag sa Ginoo. Kaniyo sa ka makugihon nga evangelist sa Jehovah's Witnesses, Saksi ni Jehovah. Kaya ngiyang amahan with due respect sa ka talamdon nga ansyano iberdadero Saksi ni Jehovah nga mapambiton lakip sa pamilya niya. O not only that, na father and mother of Brad Paul Alema practicing really in the religious life as Saksi ni Jehovah. Yes, Brad Paul, giyagyan sa pagkasaksi ni Jehovah hangtod naka matikod. Kamgo siya. Yeah, I think you have heard him say ang mga testimonies. Nindot kayo makapukaw sa itong pagsalig nga truth is happiness. Truth is life. And truth is salvation. Kaya nakita mo sa kamaturan. Mana nakaplagan niya, lipay siya, nga naan siya sa the Catholic Church. O niya, it's life because so many trials, so many challenges of life, crisis of his life with his family, but all are really resolved and tackled by the mercy and the providing love of God for him and for his family. Manang he is happy. Yeah, he is sharing all the time. Abot na siya lalayang nasod sa kalibutan. Labi na sa Hong Kong, amura na lang kusina niya. Kay libre man sa PAL. Philippine Airlines gave him free ticket. Cebu to Hong Kong, Hong Kong to Cebu. Nila ito itugan nga no. Ito, doon ay exchange deal sa kining CCTN and Philippine Airlines. Kanya Brad Paul, malipay mi si mong pag-abot. Kanya maminaw si kami kanimo. Okay, dengan salamat Brother Sok o sa nagsunod sa atong programa nga katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay usa ka pangutana Brother Sok gikan ni sa usa ka Katoliko nga nagpalaom sa iyang pagtuo. Sa unang Juan 5:16, kung makita ni mga usa ka tawo nga nakasalag dili sala nga ikamatay, imo siya iampo. Pero pag makita nimo nga nakasala siya sala nga moresulta kamatayon, matod ni San Juan dili na angay iapil pa nimo kini pagampo. So base niini nga premise sa 2 Maccabeos kapitulo 12 versikulo 42 hangtod sa 45, nakita man ni Judas Maccabeos nga kadtong mga sundalo nga namatay sa Holy War, nakita niya nga dunay mga idols. Mao nga si Judas Maccabeos nangulikta og salapi aron ihalad sa templo aron sa kapasayloan o paghinlo sa ilang mga sala. So ang pangutana mo sulod, kadtong sala nga doon na sila yung mga idols, dili ba to sala nga mortal? Kung kana sala nga mortal, ang pangutana, ang sala ba day nga mortal, pwede pa day ay madag ampo? Kay usually sa atong pag-ampo, ang pag-ampo alang man adto nakasala og binyal sin o sala nga dili mo sangpot o kamatayon.
Pero kining sala nga mosangpot og kamatayon di naman ni apil. Pero nga naman si Judas Maccabeus nga mortal man tong idolatry. Nga naman nga iampo pa man. Sumaon niyang iyang pangutana Bradstock og malipay siya nga mutan-aw na inimong programa para pod nga mapatinawan ang iyang pagpalalom sa iyang pagtuong Katoliko. Salamat kay Brad Paul sa mayo kay nga pangutana. Kay sa 1 Juan 5:16, mingon si San Juan, kung makakita ka si mong igsoon nga nakasala, nga dili ngadtos kamatayon, niyang po siya. Kay pabangunon pa siya sa Dios tungod si mong pagampo alang kaniya, siya nahimo niyang sala nga dili ngadtos kamatayon. Pero dunay sala nga ngadtos kamatayon ayon ni giampo. So, nay prohibition ni San Juan ay nigambog nakasala ngadtos kamatayon. Pero ang specific example questioning to that sa 2 Macabeo 12:42-45, kamo mga buhi balaanon ang inyo mga pagampo alang sa nangamatay aron ang nangamatay mabadbaran sila mga sala. Pero katong gipanungdan ni General Macabeo sa iyang mga paghalad dag sa lapi nga tos templo iyampo yaman na matikdan mga sundao nga dunay habak kanang habak may nato sa man ka pagsalig og Dios and that is idolatry, and for certain we know that idolatry is mortal sin. So how could it be nga 1 John 5:16 and 2 Maccabees 12:42-45 would be not contradictory. Muna yung question. So, ang tubag na mao nga bisan si Padre Mitch Pacwa kanang iyang gikutlo ng 1 Juan 5:16 nga dili na managampo nakasala nga tos kamatayon. Sa ato pa, it needs something influencing apostolate that man committing sin against the sin unto death kinanglan na siya kumpisal doon ay maka-agni niya kumpisal dili na dagampo mapasaylo yan salang mortal muna na kumpisal. Pero one of the things that we shall know nga every sin there is the gravity and also the mitigating aspect. Kanang gravity nga nahibaw kita nga kana sala ato gyud gituyuan nga dako kay danyo so kadaot, then that becomes a mortal sin. Pero usaning tulo wa diha mo ning lag mitigating nga ang maong sala nga mortal dili mahimong salang mortal, mahimo na lang salang binyal ulit mo na isulti ni Jesucristo diha sa Lucas 23:34. Naringon si Jesus amahan pasaylua katong wa mahibaw silang gibuhat. Mo na in absence of the three conditions of gravity of sin, wa diha mo na nga maingon nato matabangan sila kay kadtong mga sundao nga nagtuo sila nga sa gubat makatabang-tabang nila tong ilang mga habak. That is per se idolatry, pero they are not so much imbued with that true knowledge of that. Ngila lang nga sunod-sunod sa mga istorya sa mga tiguang, wa sila tinuod nga full knowledge of that. So that sin that they have nga giampo sa mga tao o sa mga pari sa panahon ni Macabeo, doon ay mitigating. Ang kasagaran nga they were ignorant of using that amulets for them. They do not know. Nanas bisan sa atong panahon, ang mga pari mong konsidera diha nga doon ay mga tao nga nagabak-habak sad kay panambal ko no mga sagang sa mga daotang espiritu, pero actually it's not habak man. So muna atong tubag, Brother Paul, we are really clarifying the state of sin. Kaya ang gravity o ang iya sang somewhat mitigating on that matter. We believe that there was some mitigating aspect of that nga mahimong kampo. Muna nga, may na imong gisulti kay nagka mga tao may si paan
angkol na ko, pare na nga santos kayo, yampo lang ko, bisag ni ako, galahugay na ko nining, daghang kayo na kong babae, biyaan na kong asawa, kulata to na ko, ya, din mga ismiring hay diri, parehara naong ning bayana na, ngong ko parehag naong, lain-lain parehag naong, parehag naong kwarta, pulos ko kita kwarta, jokingly, pero at least nga may bawat nga, the gravity of sin, mura nagpagapos bata si Yawa, nga di mo hubad ang yawa. Muna ginuusan, di siya mo hubad na kung dili ta mutabang nato. Manaingon siya Agustin, Dios qui creabiti non salvabiti siniti. Manato na binisayo ng Diyos nga nagbuhat na to at patabangan niya pagbuhat niya na to. Pero dili siya makaluwas na to kung dili ta mutabang na to. So hinahanglan kita mutabang. Kung ikaw, ako, kasag mortal, dali tangantos pare. Kinaghang kayo mga pare nga ligdong buutan kayo, santos kayo. Isan pagpare nga malito, buguyon ang iyang gahom sa pagpasaylo, wa magsukat siyang kabugoy. Ex opere operato. The power of ordination, the unction of the Holy Spirit upon him, and the pronouncement of forgiveness upon you, upon me, that comes from Christ, not for him. Muna nga lang, ex opere operato. Muna nga, yampo tala sa nga pare nga, huwag kayo mag-umpisal. Isa gustong mag-umpisal. Di ako isimbahan sa kapare nga, ang iyang kanang lawak bitaw kanang Kumpito. kumpisalan, sus nagubot dito sa mga kwan, mga kabwib sa, mga lawa-lawa. Nagpasabot, wala na siya mulingkod dito. Wala siya magpakumpisal. Nagpasabot siya na magkumpisal, magkumlingkod ako dito sa akong lingkuranan, doon na magkumpisal. Pero kana magong confessional box, gidesign gina in the earliest days of the church para doon ay privacy. Ang pare ron amigo kay nato. Magkaibaw na sa tuntingog. May ikog-ikog matag tintalon ta siya din tapos ultis tinuod. Mana nga that's privacy. Mana nga dili na to hikawan. Nga mga pare, usa silang mga noble responsibilities that comes from God. They are not worthy to be given that. But God gives them because God, Jesus Christ, believes the worthiness of His blood and forgiveness. Whoever you are, basta you are a priest, you have the power. Kapasaylo ka. Tungod sa kugmas ginuos makasasala. Brad Paul, igon na itong akong tubag katong akong gihatagan o mitigating circumstance. Okay, salamat. Katong, Salamat kay Brad kaso. Paul. Okay. God bless. Ato sa minahon si Dennis Abarquez. Dengan salamat Brad Sok og mayong hapon kanimo og ni Brad Paul Lima mayong hapon og sa tanan nga nagsunod kanunay sa ato ang programa katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa CCTN Channel 47 mayong paglantaw kaniyong tanan. Also greetings nako ni Brad Archie Angina Lorion og ni Brad Noel Fernandez og labi na gyud diha sa ako San Roque akong nguyuan si Benjamin Abarquez og si BT Abarquez mayong paglantaw ninyo diha. Brad Sok akong pangutana Brad Sok kining ginaingon sa mga laing reliyon Brad Sok may tungod sa bunyag kining nasa San Mateo 28:19-20 nga nag-ingon niya Brad Sok nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang niya umayong balita ug paghimo kamong tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang ilang mga pangutana Brad Sok nga nganong ang bata bunyagan man nga dili pa man angay mahimong tinun-an kay ang giingon sa maong teksto nga himua silang tinun-an dayon bunyagan sila. Mo na Brad Sok nga moingon ang mga laing reliyon nga dili gyud apil ang bata sa Mateo 28:19 sa bunyag kay ang bunyag alang lamang sa katong mga tao nga mahinulsulon ug makasabot na sa pagtulon-an. Kay ang bata Brad Sok matud pa nila walay sala og dili pa angay tun-an kay bata pa. Ang akong pangutana Brad Sok, unsa man ning bunyag Brad Sok nga gipasabot sa Mateo 28:19 para ba ni Brad Sok sa tibuok katawhan or para ni sa mga tao nga makasabot og angay tun-an Brad Sok? Paligog patinaw ni Brad Sok. Kanang prinsipyo nga ang bata di pa makasabot. Dili ang hay tudluan kay di pa makasabot. Ato nang human concept. Pero ang science karon nagtudlo nga even the child few months in the womb of his mother or her mother. Nagtuon na siya dito sa lawom sa tiyan sa inahan.
kana ganing kung magtiayon nga mag-away niya mabdos ang inahan, makatuon ang bata, makadungog siya sa mga pamalikas, niya mabati niya ang kaguul siyang inahan o kasuko ba siyang inahan, mudagay din na niya. Niya that would develop when she would be or he would be born. Nga ang bata doon ay defekto, kaha daling suko o daling mag-uul, yan epekto na sa during pregnancy. So muna ang medical science nagtudlo dili na tinuod nga dili nimo katudluan ang bata. The education of the child from the womb. Yang makita nimo yung advancement na naikabot mga 2, 3 ibungan kayo ang kaybalo sa bata. Muna nga o gipaduol kang Kristo ang mga bata. Sa kuan naman to, nagdagandagan na itong mga bata o iyang gikugos ang mga bata. Gikugos magani, dili itong nagdagandagan. Muna nga ang mga bata apels bunyag. Gano man? Sa may katungdanan sa gahoms bunyag, pagpasaylo sa sala to cleanse all kinds of sin. Original or actual sins will be cleansed by baptism. So, nanas Biblia na sa Buhat 2:28 para sa dagko, pag hinulsol kamo og magpabunyag aron mapasaylo ang inyong mga sala og makadawat mo si Espiritu Santo. That's the power of baptism. Kapasaylo sa sala og makadawat mo sa Espiritu Santo. Ono Pedro 3:20-21, ang tubig nagkahuluga sa bunyag nga makaluwas ninyo. Baptism can save you. That is what St. Peter said. He was really clothed upon the Holy Spirit on the day of Pentecost. One sermon of Peter caused the conversion of 3,000 plus people immediately were baptized after their conversion. Muna ka ng bata, appeals mo niya, gano'n man. Kaya pagpasaylo man. Basaha ko nung 1 Corinto 7:14. So 1 Corinto 7:14. Basaha na to nga nganong bunyagan na bata. Dili sa 1 Corinto 7:14 nay mabasa. Kay bana nga dili matinuon ginabalaan diha sa asawa, o ang asawa nga dili matinuon ginabalaan sa igsuong lalaki. Kay salain nga paagi ang inyong mga bata nga dili putli. Karon putli na, balaan pa. So sa may sa butang bata dili putli. Morally, di pa man na ka mamalikas. Di man na makamaong mamakak. Di pa na ka maong sukol sa ginikanan. But still, ang gipahayag sa pinulungang binisaya sa 1 Corinto 7:14, giklaro gyud ang inyong mga bata dili putli. Meaning, your children, dili ni, wala mo sabot ng dagko na mamalikas na bata. Your children are not pure. Muna nga, sa Salmos ni David, 51:5. Mayon si David, dito po ko sa tiyan sa akong inahan, gipanamkon ako sa sala, og nataw ako sa sala. See? Sa ito pa si David, miyangkon nga, siya, doon na sala. Dito pa sa tiyan siyang inahan. Aniya karon ako nataos kasalanan og sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Sa may sala sa bata. Di ba ba naman ka maong mamalikas, sultig, supak sa ginikanan? Mo nang nga itong original sin. Sala nga mitakod, gikan sa saan niya dan og iba, nana sa kahimtag sa kalag sa bata. The absence of the sanctifying grace is the original sin. And that be cleansed and replaced with the grace of God by baptism. Pinagi sa bunyag. So, timanan na ito na 1 Corinto 7, versikulo 14 o Salmo 51:5. Dunay sala nga nasa bata nga kuhaon sa bunyag. Yes, 39, kay 38 mo itong ibasa. O kining sa ara sa bunyag di lang alang kaninyo sa inyong kabataan. Ako nang ibasa sa Griego ang kabataan. Teknoes. Gikan sa singular teknion. Ang teknion sa Griego, baby or infant. Kung saan ang baby, masuso pa. Kung saan ang infant, pasuso pa. So muna nga,
ang bunyag di lang alang sa dagko. Sa pagbuot ni Kristo, apil ang bata sa bunyag. Sama nga ang circumcision gidapat sa 8 adlaw man matao ang bata. So ang bunyag kadapat sa mahimong pila ka adlaw human matao ang bata. So muna ang atong tubag sa may pangutana. O salamat kayo, Brad Dennis. Yeah, doon na pa kayo sumpay, Brad Paul? Wala. Yeah. Doon pa ka? Mga Barsok, Sige. dakan salamat Barsok, o kini akong gidong pangutana na Barsok, kay nang sa ulog man ta karon sa December 8 sa Immaculate Conception. Ako pangutana Barsok, kaning ubang mga Katoliko Barsok na mag-ampo gani sa maghimaya ka Maria, nga moingon sila Barsok, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ako ba na Barsok, dunay mga pari nga moingon nga nganong napuno man sa grasya si Maria, nga full of grace man na siya, puno sa grasya. Anong napuno man sa grasya? Kaya ang napuno man Barsok, matod pa sa mga pari nga gikan sa empty napuno o si Maria sa grasya. Mo na Barsok nga moingon sila Barsok nga kamo mga Katoliko sa mga laing reliyon nga musulti sila nga dili kuno klaro ang pag-ampo kay moingon tag puno o napuno. Hay may husto ani Barsok nga atong iampo kani mag-ampo ta maghimaya ka Maria kining puno or napuno sa grasya kay kasagaran Barsok mao magini iampo sa mga Katoliko kining napuno sa grasya. Maliw ko kapatid ni Barsok. Pulos mo na eksakto kay kana kung napuno sa to pa emptiness nya doon na pag lying power outside nga mo'y nakahimo pagpuno. It does not come from the vessel itself. Mo nang napuno kay doon ay nagbubo kaniya nga mo'ng Dios sa grasya. Mo nang napuno. Nya kay napuno man, it is continuous. Not only after the birth of Jesus Christ. So mo nang napuno. But sa putang napuno, from emptiness, then comes the one who pours out the fullness of grace upon the soul of Mary. Mo nang napuno. Kaya na ay nagbutang na ng grasya ng mga Diyos. O niya napuno, nagpasabot saan nga, it continues. Wa makuha human matao ni Kristo, daagya po ng grasya ni Maria kay santa, buutan man siya. Niya ka ng puno sa grasya, it's really yes, puno. Wa kuhae, wa tikbae. So, correct ya po na. Depende sa understanding. Doon na kay philosophical understanding, kanang napuno, sakto na. Kay ang empty, you place something that fills it up to the brim, puno gina. So doon ay emptiness niya, doon ay nagpasulod nga mao ang Diyos. So napuno. Yeah, it continues pag yun. Yeah, puno meaning the status itself, it's already filled up. Puno.